Nang kumislap ang mga mata ni Tao at siya'y napabuntong hininga. Mula nang magsimula ang laban, si kapatid Ju ay nasa isang panig sa pag-asang mananalo siya sa labanan ng malapitan. Kung natalo siya sa labanang dikitan, ibig sabihin nito'y oras na lang ang binibilang bago ito matapos. Nang inag sina Zai at Shang, habang nakatingin kay Huan na napabuntong hininga. Hindi lang ang Sword God Sect. Ang Hellion Flame at Demon Soul Sect ay dumating rin sa parehong conclusion. Hindi na mapakali si Chu Qingcheng at tumayo, nakatitig kay Zhuo Fan, nakakunot ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Nang ipinakita niya ang ekspresyong iyon, ito ba'y dahil isinugol niya ang lahat ng tiwala niya sa labanang malapitan, ngunit nang matuklasan niyang mas malakas ang katawan ng kalaban, nawala na ang pag-asa niyang manalo. Ang mga mata ni Chu Ingkang ay puno ng luha. Ibinuhos niya ang lahat kahit alam niyang wala itong epekto. Ate King Chang, di ba't siya ang may pinakamalakas na kaluluwa? Ang kaluluwang dragon ng langit. Maari pa siyang manalo. Sinubukan siyang pasiglahin ni Dana. Umiling si Chu Qingchang. Kung maari siyang manalo gamit ang kaluluwa niya, ginawa na niya ito mula sa simula. Bakit pa niya ito pahahabain? Alam na niya sigurong mas mahusay ang kaluluwa ng kalaban kaysa kanya. Kaya pinili niya ang labanang dikitan. Ngunit siya'y tuluyang nadurog. Si Zhu at Xiao ay nagsalita ng may labis na kasiyahan. Tinignan sila ng masama ng mga babae at hindi sila pinansin ni Chu Ingchang. Tanging kay Zhuo Fan lamang ang kanyang mga mata. Ikaw na hindi kailanman nanghina, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Chu Qingchang sa kanya at sa kanyang sarili, pilit iniisip kung paano matutulungan si Huan. Ang lalim ng damdamin na iyon ay lalo lamang nagpasidhi sa galit ni Zhou at Shui. Ang kagalang-galang na dobleng dragon ay nakamasid ng mabuti sa labanan, saka umiling. Tila alam ni Duo Fen ang isang bagay tungkol sa Yin Soul na hindi natin alam. Kaya hindi niya pinili ang labanang espiritual. Kung hindi, nang matalo siya sa labanang dikitan, ang paglipat sa kaluluwa sana'y ikinagulat ng kalaban. Sabi ni Exalted Hien. Tumanggo si Exalted by May. Ngayong patay na ang labanang dikitan, at hindi niya pinipili ang labanang espiritual, malinaw na ang resulta. Wala nang saysay na ipagpatuloy pa ang laban. Natalo na si Zhuo Fan. Ang natitira na lang ay ang pag-amin niya o ang lumaban hanggang sa huling patak ng lakas. Kumikislap ang mga mata ni Exalted Hien. Ngunit umaasa akong lalaban siya hanggang sa huli. Sa isang sulok ng lambak, lumabas si Deng Kengshan mula sa arena at hindi nagmadaling kunin ang banal na sandata. Maingat niyang pinagmamasdan ang laban, hinihimas ang kanyang baba gamit ang magaspang na kamay. Bata, ang labanang dikitan ay isang pagsubok lamang. Nahanap mo na ba ang lahat ng kailangan mo para sa labanang espiritual? Gusto kong makita kung ang pinaghalong kaluluwang dragon mo ay makababaligtad pa. Sana'y hindi mo ako bigan. Pinigilan ang sarili sa paglipad paatras. Dumura rin siya ng dugo. Matapos panasan ang kanyang bibig, tumalim ang kanyang mga mata. Zhuo Fan, ang pinakamalakas mong sandata, ang lakas, ay natalo na. Ang disipulo ni Qilan ay natalo sa disipulo ng sinaunang dragon na sumisira. Aminin mo ang pagkatalo mo. Isasama kita bilang kanang kamay ko. Kasama ko, hindi masyadong maaapektuhan ang landas mo. Sabay tayong makarating sa banal na lupain. Lumitaw si Yin sa harapan niya na may ngiti. Pagkatapos ng lahat, sa malawak na mundong ito, tayo lamang ang kalahating tao, kalahating hayop. Tumawa si Zhuo Fan. Ang nagwawagi ay pinamumunuan ang natalo. Ang natalo na sumusumpa ng katapatan sa nagwagi ay ang pinakamahusay na landas upang marating ang kasama ng nagwagi. Kung hindi, mapuputol ang kanyang landas dahil sa sakit ng kanyang puso. Mabutit na isip mong ganito ito. Kaya tayo naging mga tagapagmana ng banal na hayop upang makuha ang kanilang lakas at mana ang kanilang landas. Kaya't aminin mo ang pagkatalo mo. Para rin ito sa ikabubuti mo. Haha, paumanhin. Sanay na akong ako ang nagbibigay ng utos. Ang pagiging maliit na tao ay hindi bagay sa akin. Ngumisi si Zhuo Fan. Kumikislap ang kanyang mga mata at siya'y sumigaw. Nanalo ka sa labanang dikitan, pero mananalo ako sa kaluluwa. Ang huling tagumpay ay akin. Labanang espiritual. Tinaas ang kilay. Narinig niyan ang pinakamalaking biro sa kanyang buhay at natawa. Naikumpara mo na ang kaluluwang dragon ng langit mo sa akin, hindi ba? At gusto mo pa ring labanan ang kaluluwang dragon ng langit ng disipulo ng ninuno ng dragon. Haha, sobrang arrogant mo naman.
Kung hindi mo pa rin alam ang 5 dakilang banal na hayop at ang kanilang natatanging kapangyarihan, maari kitang turuan. Si Killan ang may pinakamalakas na lakas, pero siya ang pinakamasama sa lahat ng iba. Ang pagkatalo mo sa laban ng dikitan ay ibig sabihin ng kabuuang pagkatalo. Wala ka ng pag-asang bumangon. Kaya't pakinggan mo ang payo ko at sumuko ka na. Nakataas ang ulo, sumigaw si Yelan ng may paninindigan. Alam na rin ito ni Jufen. Ngunit masigurado siyang ang kanyang pamamana ay hindi limitado sa pagpatay. Ito ay isang halo-halong kasanayan mula sa maraming dakilang eksperto. Bagamat hindi siya eksperto sa alinman, nasa dami ng kasanayan ang tagumpay. Ngayong pinagsama-sama niya ang lahat, maaari niya itong hubugin ayon sa gusto niya. Maaaring isa sa mga pagbabagong iyon ang sagot sa labanang ito. Gaya ng sabi ni Dan Kingshen, ang pangalawang klaseng kaluluwang dragon niya ay maaaring manalo sa isang orthodox. Bagamat walang pag-asang manalo, malayo pa siya sa pagkatalo. Kailangan rin niyang malaman kung saan siya dadalhin ng aksyon na ito. Matalo man o manalo, kaya't hindi na nag-aksaya pa ng salita si Zuofan. Ang mga banal na hayop ay banal na hayop. Tao tayo. Napaka-inosente mong ikumpara ang laban nila sa laban natin. Pangalawang galaw ng estilong multo. Maltong kuko ng dragon. Sa isang sigaw, kumislap ng pula ang braso ni Zuofan na minana kay Killan at isang kuko ang bumaon sa hangin habang inabot nito si Phylan. Humph, sabi ni Pighadet. Bilang isang tagapagmana ng banal na hayop, ang kapangyarihan ng guro ay kapangyarihan ng disipulo. Ang kasanayan ng guro ay kasanayan ng disipulo. Wala sa mundong ito ang makakahigit sa 5 dakilang banal na hayop. Ang tanging pag-asa mong manalo ay gamitin ang kapangyarihan ng Killan na minana mo. Ngunit ngayon ay wala ka ng pagkakataon. Kumikislap ng malamig ang mga mata ni Yin. Tumalon siya paabant habang binalutan ng gintong apoy ang kanyang kuko ng dragon. Siyam na umiikot na gintong kuko ng dragon, tagapunit ng espasyo. Isang malakas na pagsabog ang sumunod sa pagbangga at sila'y nagkaroon ng patimpalak. Sumunod ang sigaw ng 2 dragon. Lumabas mula sa kanilang katawan ang 2 dragon na 200 metrong taas habang binagtas ang kalangitan. Kumikislap sila sa makukulay na liwanag at ang kanilang buntot ay hinampas ang espasyo, halos mabasag ito bago sila magbanggaan. Isa na namang pagsabog ang sumunod. Nagbanggaan ang 2 dragon, ang ingay ay pumuno sa bawat sulok ng maliit na lambak, at ang mga alon nito ay nagpalipad ng alikabok sa paligid. Para sa mga disipulo ng 2 sekta, ang alon ay nagtulak sa kanila sa ere, na nagpuno sa kanila ng pagkamangha. Alam nilang si Juan ay may kaluluwang dragon ng langit, ngunit hindi nila alam na ganoon din si Yin. Ang panig ni Huang Qi ay namangha. Hindi pa nila kailanman nakita ang kaluluwa ni Yin, at ngayong nakita nila, nabigla sila. Alam ng lahat na sa libu-libong taon ng kanlurang lupain, tanging ang kagalang-galang na dobleng dragon lamang ang may ganoong kaluluwa. Simula noon, wala nang nakamit ng ganoong makapangyarihang kaluluwa. Ngayon, ito ay muling nagpakita, at hindi lang isa, kundi 2, lahat ay nabigla at mas nasabik pa kaysa dati. Ang banggaan ng kaluluwang dragon ng langit ay nangangahulugan ng banggaan ng pinakamatitinding nilalang ng kanlurang lupain, ni sila man ay hindi maisip kung paano ito magiging itsura, ngunit ngayon, masasaksihan nila ang isang napakadakilang laban. Paanong si Yin ay mayroon ding kaluluwang Heaven Dragon? Napakadilat ng mata, lubos na nagulat si Exalted Hyren. Nagbigay ng matigas na tango si Exalted sa tabi ko. Isa itong tunay na pambihirang kaluluwa. Makita ang isang demonyo at isang matuwid na tagapaglinang na may parehong Heaven Dragon Soul ay parang nakikita ko kami noong sinaunang panahon. Talagang para silang kami noon. Nakabawi sa pagkabigla si Exalted Hyen at tumawa. Parang ipinadala ang 2 ng tadhana. Para silang ginawa sa parehong halmahan. Ngumiti si Exalted sa tabi ko at tumanggo. Magkakaroon ng tagapagmana ang mga kanlurang lupain. Naintindihan ni Chuing Chang kung bakit hindi agad inilabas ni Zuofan ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Yin ay katulad ng sa kanya, kung hindi man mas mahusay. Sa laban ng kaluluwa, mukhang dehado si Zuofan. Habang pinagmamasdan ang 2 Heaven Dragon Soul na naglalaban, nakita niyang mas mahusay ang kay Yilan, tinutulak pa atras ang kay Zuofan. Nag-alala ulit si Shu King Chang. Sa larangan ng labanan, tabla ang 2. Tumangala si Yin sa umurong na Dragon Soul ni Zuofan at ngumisi. Sabi ko na sayo, pagdating sa Dragon Soul, hindi ka bagay sa akin. Nasa panimulang anyo pa lang ito,
Pero dehado ka na. Kapag idinagdag ko pa ang turo ng ninunong dragon, tapos ka na. Tignan na lang natin. Nangunot ang noo ni Juan at napasinggal. Variant. Makapangyarihang Scarlet Dragon King. Sa isang dragonic na alulong, nagbago ang Dragon Soul ni Juofan. Sumabog ito sa pulang liwanag at ang mga kaliskis ay tumigas na parang bato, mas matigas pa sa bakal. Lumiit ang mga pangil nito at naging mabagsik. Kumaway ang buntot nito at hinampaz ang Dragon Soul ni Yulin, na siyang nagpayanig kay Yin. Sa pagyanig ng kanyang kaluluwa, lumipad siya paatras mula sa suntok ni Zuofan. Napaatras siya mula sa pinagsamang lakas ng kaluluwa at pisikal. Nagdiwang ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect, gayon din ang mga manunood. Tahimik lamang ang siyam na sekta, nakatitig sa screen na seryoso ang mga mukha. Kampante ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect. Para bang alam nilang walang paraan para matalo si Yin. Ang mga baguhan ay humahanga habang ang mga eksperto ay nakakaunawa. Tanging ang mga eksperto mula sa siyam na sekta ang nakakita na bago ipakita ni Juan ang kanyang variant, siya ay dehado. Alam nilang hindi pa ipinapakita ni Yulin ang pagbabago ng kanyang Dragon Soul. Alam din ito ni Zuofan. Kaya matapos siyang map-atres, mabilis siyang umurong. Hindi niya layong sulitin ang pagkakataon, kundi pilitin ang kalaban na ilabas ang lahat ng kanyang alas. Ang nagpakita ng lahat ng galaw ang siyang tunay na dehado. Ngumiti si Yellen habang lumilipad paatras at nagsalita sa magaan na tono. Dahil gusto mong makita ang tunay na paraan ng pagsasanay sa Dragon Soul mo, buksan mo ang mga mata mo. Haha! Variant Decimating Golden Heaven Dragon King. Lumiwanag ang mga mata ni Yin at nagmistulang baliw habang sumisigaw. Huminto ang katawan ni Yellen at ang kanyang Dragon Soul. Bumangon ang gintong apoy mula sa paligid ng Dragon Soul. Tinuhag nito ang katawan nito at ang makikislap na liwanag ay namatay sa apoy. Ngayon, ang lumang dragon ay naging isang makinang at naglalagablab na banal na dragon. Ang mga talento nito ay lumago mula sa apoy tulad ng sibat, ang talom nito ay kumikislap sa sikat ng araw. Parang lahat ay makikitang nagiging laslas ang kahit anong tamaan ng mga kuko nito. Huminto si Juvan at tumitig sa gintong dragon. Nararamdaman niya mula roon ang matinding init mula sa apoy ng dambuhalang dragon. Alam niya ang lakas ng nilalang na ito, ngunit matapos magmuni-muni, nagpasya siya. Pinasugod niya ang makapangyarihang Scarlet Dragon King. Sa huli, ang pagkakakilala sa parehong panig ang magdadala ng tagumpay. Kailangan niyang alamin ang lahat habang may nakatagong alas pa siya. Nabasa ni Yilan ang taktika ni Duofan, kaya siya'y ngumiti at tumawa. Gusto mo talagang makita ang lakas ng Decimating Golden Heaven Dragon King. Wala ka namang pagpipilian. Haha, parang sinang-ayunan si Ilan, yumalulong ang Golden Dragon at sumugod sa Scarlet Dragon. Ang salpukan ay iba sa nauna, ito ay tunggalian ng buhay at kamatayan. Ito ang pinakadelikadong sandali ni Duofan sa kanyang ikalawang buhay. Iwinasiwas ng Scarlet Dragon ang buntot nito at pinatalsik ang Golden Dragon. Ngunit ginamit ng Golden Dragon ang kanyang kuko upang ibaon ito sa Scarlet Dragon sa parehong oras. Sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ni Jufan, pumasok ang naglalagablab na apoy sa Scarlet Dragon at ito'y napasigaw sa sakit. Yumanig ang matipunong katawan nito sa sakit. Namula ang mukha ni Juan at nanginag ang kanyang isipan habang siya'y nagsuka ng kumukulong dugo. Juan, nakita mo yun. Mas mabilis kang natalo sa laban ng Dragon Soul kaysa sa santukan. Sumuko ka na habang maaga pa. Nasa bingit na ng pagkakahagis ang Golden Dragon, ngunit dahil nakabaon ang kuko nito sa Scarlet Dragon, nanatili ito sa lugar. Pagkatapos, binalot ng Golden Dragon ang kabila at piniga ito. Kahit anong pagpiglas, hindi makawala ang Scarlet Dragon. Hindi pa kasama ang gininto ang apoy na niluluto ito mula sa loob. Ang tanging kaligtasan nito ay ang pulang liwanag sa paligid na bahagyang sumasalo dito, kundi sana'y sunog na ito ng buo. Kahit ganoon, patuloy sa pag-angal ang Scarlet Dragon sa sakit ng nauupos nitong laman. Nangangatog si Juan sa tindi ng pagdurusang dinaranas ng kanyang Dragon Soul. Pumuti ang mukha niya at pinagpapawisan ng husto. Tumawa si Yin sa paghihirap ni Juofan. Ano pa ang gusto mo? Halatang mas mahina ang kaluluwa mo. Kung itutuloy mo pa ito, malilipol ang kaluluwa mo, at pati ikaw. Kaya sumuko ka na. Para idagdag sa sakit,
Tumanggap ng utos ang Golden Dragon ni Yulin at ibinuka ang bibig nito upang huminga ng matinding init sa Scarlet Dragon. Si Juan ay halos matamba na sa matinding panginginig. Pinisil niya ang kanyang kamao at kinagat ang kanyang ngipin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan. Napabuntong hininga ang mga manunood. Mas masaklap ang laban ng kaluluwa kaysa pisikal. Nahuli agad sa umpisa pa lang ng laban. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang kaluluwa kaya sinimulan niya sa santukan. Ngunit kahit ang pisikal na laban ay wala ring nagawa, natalo pa rin siya sa huli. Ngayon, sa pagiging matigas ang ulo at hindi sumusuko, nakipaglaban siya gamit ang kanyang kaluluwa. Ngunit kapangyarihan ang lahat, at malinaw na wala siya nito. Kahit ibigay niya ang lahat, hindi pa rin sapat. Itinuturing na ng lahat na talo si Juan, hawak ng kalaban ang kanyang kaluluwa. Ano pa ba ito kung hindi pagkatalo? Tanging si Chuing Chang lamang ang patuloy na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga matay dalisay at puno ng pag-asa. Sister King Chang, tapos na. Masyadong malakasin. Natalo si Z. Hindi alam ni Dana kung paano siya aaliwin. Ngunit ang tingin ni Chuing Kang ay matatag. Alam kong wala siyang inaasahan sa laban na ito, ngunit hanggat hindi siya sumusuko. Naniniwala akong siya pa rin ang magwawagi. Napatingin ang mga babae sa kanya, saka sila napabuntong hininga. Ito ang tinatawag na bulag na pananampalataya.